new era, so let that begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour out blessing, and we receive it. Oh, it's a new day, and we're on top of the world. Oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate. Ayan, welcome po sa ating online fellowship. So, ako'y nagagalak po na nagkita-kita na naman po tayo virtually. So, yan, sa mga screen lang po tayo nagkikita. At, yan nga po, ito na po yung last na magkikita-kita tayo on screen. Kasi magkakaroon na po tayo ng face-to-face fellowship sa susunod na Wednesday. Yay! So, dapat magalak tayo at maging excited tayo doon, di ba? So, ngayong gabi, sige, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang topic na na-prepare ko, is stand firm. So, kung naaalala nyo lang, di ba meron tayong hashtag dati na, ano ba yung hashtag natin? Nakalimutan na rin, no? Tindig Gia Malig para di mayanig. Naalala nyo ba yun? Tindig Gia Malig para hindi mayanig. So, sabi nun, kailangan nating tumindig. Pero aminin po natin, dumarating po tayo sa point na nayayanig po tayo. Niyayanig po tayo ng panahon ng sitwasyon na hindi natin kontrolado. So, kahit na po Kristiyano tayo, dumarating po sa time na nadi-discourage tayo, pinanghihinaan tayo ng loob. Minsan nga, parang ayoko na magpatuloy, gusto ko nang sumuko. Parang gusto mo na lang iwagayway yung white flag. Kasi feeling mo naman walang nakikinig, parang walang nakakaintindi sa'yo. Pero kapatid, naririnig na iintindihan ka ng ating Panginoon. At sa gabing ito nga yung nais niyang iparating sa atin. Nasabi dito, kailangan nating tumindig sa kahit anumang pagsubok o sitwasyon na ating kinatatayuan sa sandaling ito. Open po natin ang ating Bible sa Ephesians 6, verse 13 to 14. So sabi po dito, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Sa 14 po, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So kung babasahin po natin ito, parang may pagkakatulad po sila sa 1 Corinthians 16 to 13. So open po natin yung Bible natin dito. Sabi po, be on your guard. Stand firm in faith, be courageous, be strong. So sinasabi po ni Paul dito, we must stand ready, stand firm, and stand strong. So ito po yung aaralin natin. Meron po tayong 3 punto. So pinakauna po, we must stand ready. So sinasabi dito, lagi tayong maging handa. Parang Girl Scout, Boy Scout, diba? Nasabi nila, laging handa. So mga Kristiyano dapat maging Boy Scout, Girl Scout din na lagi tayong handa. So sabi po dito sa binasa natin na 1 Corinthians 16 verse 13, be on your guard. Be on your guard. So sabi po sa ibang translation, be watchful. Mapagmatsyag po tayo. Be ready. Maghanda po tayo. Lagi po tayong handa. Bakit po kailangan nating maging mapagmatsyag? Bakit kailangan nating laging ready? Kasi po, ang buhay ng Kristiyano, hindi madali. Hindi po pinangako ng ating Panginoon na wala nang problema. Pero ito po yung pinangako ng ating Panginoon na dapat nating panghawakan bilang Kristiyano, na hindi na tayo pababayaan at iiwan. Sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay laging nasa danger po. Lagi po tayong nasa danger zone. Kasi yung mga kaaway po, ang mga padala ni Satan, lagi lang pong nakamatsyag yan sa mga Kristiyano. Kasi yun po ang punteriya niya, ang mga Kristiyano. Hinahanap niya po ang Kristiyano. So ang kaaway lagi pong nandyan sa paligid, naghahanap ng aatakihin. So kung hindi po tayo nagmamatsyag, kung hindi po tayo ready, maaari po tayong atakihin. Kasi yan po yung plano ng
kaaway ang atakihin tayo nang hindi tayo handa para siguradong hindi tayo mananalo. So, sabi po, merong mga reason bakit tayong mga Kristiyano should be on guard. So, meron pong mga reason bakit tayong mga Kristiyano dapat maging on guard. On guard. Sabi po, number 1, we must stand ready because there are many people who are watching us. Marami pong taong, sabi ko nga, tayong mga Kristiyano, pinopokus tayo ng mga tao. Parang hinahanap nila yung mali sa atin. Sabi dito, God is watching over us. Yun po yung pangalawa. Bakit kailangan nating maging ready? Bakit kailangan nating magmatsyag? Kasi po, ang ating Panginoon ay pinapanood din po tayo. Sabi po, God is watching over us. And pangatlo po, other Christians are watching us for our good. And pang-apat, evil men are watching us to find some fault to diminish us in the eyes of others. Ito po yung may mga masasama na, yun nga, hinahanap lang yung butas mo para doon ka atakihin, doon ka panghinaan ng loob. And pang-lima po, dito po tayo dapat mag-ingat. Sabi po, the devil is watching us and waiting for opportunity to cause trouble if possible. So yun, sabi ko nga, laging nagmamatsyag, lagi lang umaali-aligid ang ating kaaway na kapag nakitaan po tayo ng butas, pwede po tayong pasukin at doon tayo aatakihin. Hindi po natin namamalayan, paunti-unti na pala tayong inaatake ng ating kaaway. The enemy is always looking to get us, searching for an opening to tempt us. Yung temptation po, sabi nga, hindi yung tukso ang lalayo, tayo ang lalayo. Pagkakataon para hilain tayo pababa at ilayo tayo sa ating Panginoon. So yun po yung ginagawa ng kaaway. Gusto niya hilain tayo pababa at mailayo tayo sa ating Panginoon. Ang kaaway po hindi nagpapahinga. 24/7 po yan, nagmamatsyag, nag-aabang lang po ng pwedeng atakihin. So kung yung kaaway hindi nagpapahinga, lagi lang nandyan, so dapat po tayo din. Dapat po, hindi tayo nagpapahingang binabantayan natin yung heart natin, yung mind natin, yung soul natin, and yung relationship natin sa ating Panginoon. Dapat nagbabantay tayo sa pag-atake ng kaaway. So, dapat lagi tayong ready. Parang sabi nga, laging may battle. Di ba kapag nasa battle ka, kailangan mo ng armor. Kaya nga po yung sinabi, diba, dito, put on the full armor of God. So, dapat lagi po natin yung suot-suot. Kasi hindi po tayo pwedeng sumabak sa battle nang wala tayong armor. Kawawa po tayo nun. Lupay-pay po tayo nun. Lasog-lasog po tayo nun. Wala tayong kalaban-laban nun. So, kailangan po natin ng full armor of God. So, isuot po natin yon araw-araw. Hindi lang po sa tuwing may problema tayo. Kasi po, hindi natin alam kung kailan aatake ang kalaban. So, battlefield po. Nasa battlefield po tayo. Sabi nga natin, di ba? Frontliner nga tayo eh. Kaya dapat nag-iingat po tayo. Dapat po matatag tayo. Kasi tayo po yung una sa labanan. Amen? We must be ready, alert, and awake. Ready, handa. Alert, alerto tayo. Awake. Hindi tayo tutulog-tulog. Hindi tutulog-tulog yung pananampalataya natin. Ito nga yung pangalawa natin. We must stand firm. Stand firm in faith sa ating pananampalataya. Dumadating man ang pagyanig, dapat hindi tayo nayayanig bilang Kristiyano. Yun nga yung sabi nating hashtag natin, di ba? Tindig, siya malig, para hindi mayanig. So, balikan po natin sa Ephesians 6, verse 13. Sabi po, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sinasabi po dito, stand firm when the day of evil comes. Sabi dito, faith in what? Faith in who?
Saan ba ako? Nasaan ba yung pananampalataya ko? Saan ko ba dapat ilagay yung faith ko? Saan ko ba dapat ilagay yung pagtitiwala ko? Saan ko ba dapat ilagay yung pananampalataya ko? Hindi po natin inilalagay yung faith sa sarili natin. Hindi po natin ilalagay yung faith sa kapwa nating tao lang. Kasi po ang tao makasalanan. We don't put our faith in things or idols. Hindi po natin ilalagay yung faith natin sa mga bagay or sa mga gawa lang ng kamay. Kasi hindi ka po maliligtas niyan. Di ba nga po pag may lindol, may sunog, may bagyo, ano po yung nililigtas? Yung ribulto. Yung tao yung nagliligtas sa ribulto. Kasi kung ilalagay po natin yung faith natin sa bagay or sa mga idols, ito po yung hihila sa atin palayo sa ating Panginoon. Faith in who? We put our faith in God. Sa ating Panginoon lang natin ilalagay ang ating pananampalataya. Sa Kanya lang tayo kakapit. And we must stand firm in His promises. Sabi ko nga, hindi ipinangako ng ating Panginoon na tayo wala ng problema, na hindi na tayo mayayanig. Pero ang panghahawakan nating pangako ng ating Panginoon ay hindi niya tayo iiwan at tayo ay ipaglalaban niya, hindi niya tayo pababayaan. Stand firm in prayer. Sabi ko nga, hindi nawawala ang prayer sa ating buhay kasi kung patay po yung prayer life natin, naku, kawawang-kawawa po tayo sa battle. Kasi through prayer, napapalakas po tayo doon. Napapalakas po tayo through prayer. Stand firm against what is evil, sinful, and wicked. So, dapat tinatayuan natin yung katwiran. Dapat yung katwiran, sabi nga, di ba? Katwiran, ipaglaban mo. Hindi mo ito-tolerate yung mga mali. Amen? Dumating man sa punto na ikaw ay mapagod at panghinaan ng loob. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon ngayong gabi, kapatid. Stand firm. Tumindig tayo. Kasi sabi nga, di ba? Yung race, madali lang sa una. Pero habang tumatagal, humihirap. At ganun din po tayo sa ating buhay. Bakit sabi mo, Kristiyano ka na, parang mas humihirap ang buhay, dumarami ang pagsubok? Magandang sign yan, kapatid. Ibig sabihin, nakalayo ka na. Nakalayo ka na. Huwag ka nang panghinaan ng loob, magpatuloy ka na. Kasi sayang naman kung babalik ka pa. Sayang naman kung susurrender ka pa. Walang talunan na anak ng Diyos. Amen po. Amen. So, pangatlo na po tayo. We must stand strong. Be men of courage, be strong. Sa ibang translation po, be courageous, act like men, not like children. Ba't po kayo sinabing act like men, not like children? Kasi po, ang bata, sa konting bagay, madali pong matakot. And sabi po dito, act like men, ibig sabihin po, dapat matatag, matapang. Ibig sabihin, hindi duwag, kundi matapang. You should expect the storm to come. Yun nga, lagi pong may storm. Expect na po natin na may storm na darating. Kaya nga po kailangan natin ready tayo. Nagmamatsyag tayo. Parang yung eagle po. Nagmamatsyag siya. Diba? Nilalagpasan niya yung storm. So, ganun din tayong mga Kristiyano. Mapagmatsyag tayo at lagpasan lang natin yung storm. Amen. Kung tayo yung malakas at tayo yung matapang, we stand out. Nagniningning tayo. And yun naman tayo dapat. Nagniningning. Nag-i-stand out. Kasi naiiba. Ihemplo sa iba. Amen. So, conclusion na po tayo. Sa Exodus 14:13, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Ulitin po natin. Ang sabi ni Moses, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring to you today." Today. The Egyptian you see today, you will never see again. So parang sinasabi ng ating Panginoon, ang problema mo ngayon, malalagpasan mo yan. Bukas wala na.
And then, kailangan mo lang, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Pero, yun nga, natural lang po na kapag takot tayo, tumatakbo tayo. Di ba kapag sinabi, andyan na yung multo, may multo. Di ba? Nagmamadali kang tumakbo kasi takot ka. Natural lang po na yun yung maisip natin. Pero bilang Kristiyano, sa buhay po natin, hindi po dapat natin tinatakbuhan ang mga problema, ang mga pagsubok. Kundi nilalagpasan po natin ito. Amen. Sabi nga ni Moses sa mga Israelites nung hinahabol na sila ng mga Egyptian, huwag kayong matakot. Makikita mo ang deliverance na ibibigay ng ating Panginoon ngayon. May deliverance na naghihintay sa atin. And yun din yung sinasabi ng ating Panginoon sa gabing ito. Hindi mo kailangan matakot, hindi ko man alam yung pinagdaraanan ng bawat isa. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Anak, huwag kang matatakot. Anak, kasama mo ako. Anak, sa nilayo-layo ng nilakbay mo na kasama ako, ngayon ka pabahihin ko. So, ang buhay po, race, sabi ko nga, hindi tayo dapat huminto kasi kasama po natin ang ating Panginoon na darating sa finish line. Hindi niya po tayo inihintay sa finish line, kundi kasabay po natin siya sa race. Kasi ayaw niya po na hindi tayo makarating sa race. And kasabay po natin siya sa race kasi kapag natisod po tayo, kapag nadapa po tayo, siya po yung nagtatayo sa atin. Kapag may problema po tayo, kapag pinanghihinaan po tayo ng loob, siya po yung nagpapalakas sa atin. So, kapitan po natin yung salita ng ating Panginoon na hindi niya po tayo iiwan. Amen? Tumindig tayo sa kahit anumang battle natin ngayon. Huwag na tayong aatras. Pangatawanan na natin yung sinasabi nating tindig, Gia Maldig para hindi mayanig. And sa ngayon nga po, hindi na po tayo mayayanig. Dumating man ang pagyanig, hindi tayo mayayanig dahil meron tayong Panginoon at tayo ay nag-i-stand firm sa kung anumang meron tayo ngayon sa anumang calling natin. Tayuan natin. Huwag nating takbuhan. Amen? Hallelujah. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Kita-kits po tayo next week. It's a new era, so let it begin. It's unsolved favor. We're